Ngayong araw ay nagpunta ang BTC Boys sa pinaka-famous na abandonadong kotse sa Quezon City, ang abandonadong Kia. Ngayong araw ay nandito kami sa legendary Kia. Sa sobrang legendary niya, may sarili na siyang pangalan sa Google Map. Tama ang narinig nyo, sa sobrang tagal na nitong abandonado ay nagkaroon na ito ng sariling address sa Google Map. May mga nagsasabi yung mga tao dito, may nakausap kami na mahigit 20 years nang nakatambak tong sasakyan na to dito. So walang nagkiklaim, hindi alam kung kanino at hindi rin alam kung ano talaga ang tunay na kaso nito. Marami nang nagtanong, alamin kung ano ba talaga ang tunay na istorya, pero wala talaga nagtagumpay. Kaya ngayong araw, aalamin namin ang tunay na nangyari dito sa Kia Legendary. Agad nang nagbiyahe ang Bida Change papunta sa sikat na abandonadong Kia para imbestigahan ito. Makalipas lang ng ilang saglit ay dumating na kami sa naturang lugar. So yun mga kaibigan, makalipas ng 20 minutes na pagbiyahe tol, nakarating na kami sa legendary Kia mga tol. Ayun tol, Eto pakita na. mo tol. Pagdating namin dito ay hindi namin alam kung anong mararamdaman namin. Para kaming namamangha pero parang nakakatakot din dahil kakaiba ang itsura nito sa personal. So yun tol, kung makikita ninyo, kung bubuksan natin to, talagang makikita nyo kung gaano yung dulot, kung gaano nasira lahat, kung paano nasira. Bukod sa may abandoned car tol, meron din tayo nakita rito na abandoned car. Makikita nyo tol, ito inabandonado na rin. So baka rin magtataka no? Bakit hindi ito kinuha ng pulis kung mayroon tong police record? Kasi usually dapat kapag may mga ganito car, parang may involved na car incident, dapat to kinukuha to ng sector. Dapat to doon na to mag-i-standby sa sector talaga. Oo. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi kinuha, 'di ba? Kasi kung meron tong parang nakapile na kaso or may involved na case, dapat nakasurrender to sa mga pulis. Sa madaling salita, wala tong case, wala tong kaso. Kaya hindi na pinakailaman ng pulis kasi kung may involved tong kaso, nandun to sa sektor, nasa pangangalaga to ng pulis. Tataka ka lang, bakit walang taong nag-claim o yung kamag-anak, yung may-ari, 'di ba? O yung nakasulat sa papel nito, 'di ba? Sa papel ng sasakyan, doon ka magtataka. Tingnan mo naman yung loob. Oo tol, kung makikita. Marami sa mga parts niya na parang kakabaklas lang, tol. Parang kakabaklas lang. Ito, pakita mo dito. Ayan o, sobrang fresh pa niya, no? Diba? Parang sobrang kakabaklas pa lang niya, no? Ang linis niya pa. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ang istorya ng abandonadong kotse na ito, nagsimula itong abandonahin noong September 2015. Lumipas ang 2 taon, 2017, nanatili itong abandonado. 2018, nagsisimula na itong pamuhayan ng mga damo. 2019, nandito pa din ito nang hindi man lang ginagalaw. At fast forward, 2026, ganito na ang itsura niya ngayon. Sobrang bulok na, wala ng mga gulong, puro vandalism na, at mukhang ninakaw na din yung mga parts ng sasakyan. As in, wala nang natira sa kotse na ito. 11 years na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay nandito pa din ito. Ang malaking katanungan dito ay bakit ito inabandona na lang? Ayon sa video na ginawa ng ating idol na si Rance Kyle, may napagtanungan silang lokal dito at ito ang sinabi niya. Kita ko yun, hinahabol ng mobile. Tumuusok yung makina. Tuminto dyan, tumakbo yung Bandang huli na, may mga istoryang lumabas na ng hold up daw yung hinahabol ng pulis. Alam na yan ng NBI, alam na ng barangay, alam na ng MMDA, lahat. Nung madiscover nilang nagamit yan sa hindi maganda, parang ayaw nila kunin kasi ebidensya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kaya pala ito iniwan na lang sa lugar na ito ay dahil sangkot ito sa posibleng insidente. Kaya yung tunay na may-ari nito ay hindi na binalak na balikan pa ang kotse na ito. Yung mga gamit talaga tol, wala na, sira na kahit nga yung handle, ano matawag dito, basta yung hawakan dito tol, wala na rin. Tapos puro mga vandalism na rin tol. Tapos mapapansin mo na rin talaga tol na ilang taon na talaga siyang abandonado. Halatang bagong tanggal lang yung gulong nito. Malinis pa, hindi pa kinakalawang eh. Ayun tol, yung mga makina niya, parang nandito pa yung mga makina. Ang problema, wala na, kalawang na rin. Kahit siguro i-restore to tol, hindi na talaga kaya i-restore yan. Ito yung hood, sira na rin yung hood tol. Parang nabangga pa nga tayo, parang may history pa ng bangga eh. Oh. Guys, nandito tayo sa loob. Talagang sirang-sira na, wasak na.
Balita ko yung mga pyesa nito kinuruha eh. Ginang shop na kasi wala eh, ang tagal na nito. Grabe ano, sa tagal niya nilulumot na Nagbukas lang ako ng pinto, grabe na. Wala man lang kahit ipunta sa junkyard yung mga tambakan ng mga sirang mga kotse. Wala talaga as in. Hinayaan talagang na-stack lang dito. Ito yung wood na bubuksan. Ay, ito pala boy, oh. Ay, pyesa na Oh, Kinakatay na yung makina. katay na tol. Hindi natin alam kung yung mga taga dito yung kumuha o yung mga nag-junk shop tol. Pwede nilang kunin yung mga pyesa nito tol eh. Alam niyo, sa tagal na inabando nito, pati yung subdivision walang nagawa No parking, di ba? Di nila mapalayas, di nila mapalis. Nakaka-curious kung ano talaga yung kung sino yung may-ari nito. No, tignan mo yung bubong tol, oh. Talagang UP talaga, ni UP talaga. Di natin alam kung may nag-UP o kusang na UP talaga eh. Kung pagbabasihan natin tol yung sasakyan, tinan mo yung wood wasak. Tapos Oo, yung makina wasak niya, yung front machine niya tol biyak. So hindi to basta-basta mabibiyak. Ito, hindi yan basta-basta mabibiyak lang. Possible yan sa pagkakalakas ng pagkakabangga, pwedeng ito yung pinakatama niya. Kasi tingnan mo naman, wasak na wasak yung wood, biyak yung makina. Tapos tingnan mo yung loob, dito, tingnan mo yung loob. Ay na parang merong mga namuong dugo, pero sa tagal na nito, malabong dugo to eh. Pero kung tingnan mo, shot mo sa kanila, tutok mo. Tingnan mo kung ano yan, di ba? Na parang langis na, natapong kagabi. na kung ano man na di mo maintindihan eh, oh. Ba? Oo. So parang sariwang-sariwa pa, pero hindi tayo sigurado kung dugo to ah. Pero nakakatakot siya tignan eh, oh. Parang siyang ano eh, parang kung titignan mo, parang wasak-wasak na laman loob. Pero yung isang pinakamalaking question kasi dito, since na-involve siya sa kaso, bakit hindi siya kinukuha ng pulis? Tama. So sabihin na natin walang na-file na case, walang napablatter, di ba? Walang nagsampa ng kaso, ng ganun. Pero dapat sa sobrang tagal na nandito, so dapat kino-cover na to ng pulis. Dapat usually talaga, sa pulis na talaga to, hindi nila para pabayaan na lang ng ganito. Kung ano man ang tunay na istorya na bumabalot sa abandonadong kotse na ito, ay mananatili pa ring sikreto na hanggang ngayon ay wala pa ding malinaw na rason. So ang masasabi ko dito sa Kia na to, napaka-legendary talaga eh. Sa sobrang tagal niya, yung mga tao na lang siguro dito, yung mga napadayo na lang, kinukuha yung mga pyesa eh. Kung sa akin to, kukunin ko na lang to. So, para sa akin naman, siguro to si Kia. Sobrang misteryo lang nito kasi bakit hindi kinuha? Bakit yung mga pulis walang pakialam, di ba? Kasi kung ako pulis halimbawa, i-turn over ko na to sa sektor para mas maayos yung mas maimbestigahan. Pero since wala nang gumagalaw, walang nagsasalita kung ano talagang nangyari dito, so talagang sobrang misteryo nito sa sasakyan na to. Dalawa lang ang posible nito. Kung hindi to naka-aksidente, carnap tong sasakyan na to. Kaya wala nagkiklaim. Yo, para sa akin naman tol, talagang sobrang nakakatakot siya. Kasi biruin mo, grabe yung history niya eh. Grabe yung history na nalaman natin dito sa Kia. Kaya marami rin talagang tao na curious puntahan to. Tingnan mo yung nakasulat. Uy, progress! Parang may mensahe, di ba? May mensahe. Kumbaga usad naman, kailangan na ng proseso para dito. May malalim na meaning yung Oo, yung nakasulat eh, oo. Hindi siya basta-basta lang na ibabandal eh. Alam mo yun, yung Hustisya. Asia pa rin, di ba? Oo. Parang ganun, di ba?